So inihiling ko po mga kapatid na minsan pang magsitayo tayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po dito sa John chapter 5 verses 17 to 20, datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggat ngayoy gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa, dahil dito ngay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ay ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Verse 20, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak, at sa kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. At lalong dakila ang mga gawa kaysa sa mga ito ang sa kanya'y ipakikita niya, upang kayo'y magsipang gilalas. Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Makakaupo na po kayong lahat. Kamakailan lamang po, nung ako po ay tumitingin sa ating pong FB page. By the way, sa mga hindi po nakakaalam, yung church po natin ay meron pong FB page. So kung hindi nyo pa po ito na i-search o na ilalike, nire-request ko po kayo na puntahan nyo po yung page natin nang sa gayon ay maging updated po kayo sa mga kaganapan. So habang tinitingnan ko po yung ating FB page, meron po nakita akong chat, Sister Cecil. At ito po ay galing po sa isang FB page din, pero ng mga Muslim. At sa kanila pong chat, nais po nilang impluwensyahan tayo sa kanilang pananampalatayang Islam. At sa kanilang chat po sa atin ay nakalatag po yung mga misrepresentations po nila ng atin pong paniniwala, o yung mga akala nilang pinaniniwalaan po natin na hindi naman talaga natin pinapaniwalaan. No? Kaya po, yun yung mga bagay na itinuwid po ng inyong lingkod, no? Para mapaunawa sila na hindi ganyan yung aming paniniwala. Nagkakamali kayo ng inyong inaakala. At nakasaad din po sa kanilang chat kung ano po yung kanilang paniniwala tungkol po sa maraming mga bagay sa Islam. Ngunit isa po yung paniniwala nila na tumawag po sa aking pansin. Ito po yung kanilang paniniwala na si Jesucristo daw po ay hindi Diyos kundi isang propeta lamang. Ang sabi po ng isang Muslim na nag-chat po sa atin, ganito po ang kanyang sabi, i-quote ko siya dito. Ang sabi niya, and I quote, so, do you believe that Jesus is God incarnate? Ibig sabihin, naniniwala ba wika kayo na si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao? And then he continues, or He is the Son of God? Naniniwala ba wika kayong siya ay anak ng Diyos? Because you have mentioned both in your reply. Both cannot be. And of course, ang sabi niya sa Pilipino, so naniniwala ka na si Jesus ay nagkatawang tao o siya ay anak ng Diyos? Hindi iyon maaari. Dito po makikita natin ang tahasang denial ng mga Muslim sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. In fact, sa muslimunity.org, isa pong website ng mga Muslim, ni-research ko po kung ano ang kanilang paniniwala tungkol sa ating Panginoong Jesus, at ganito po yung aking nakita. This is from muslimunity.org, and I quote, Jesus lived 2,000 years ago in ancient Palestine when the Roman Empire was at its zenith. He was not conceived in the usual way, but was implanted in the womb of a young woman named Mary. Almighty God simply commanded, be, and He was. And of course, sa quotation po ito from a Muslim website, makikita po natin na although they believe sa virgin birth, si Jesus daw po ay nilikha lamang ng Diyos bilang tao sa tiyan ni Birheng Maria. They don't believe na si Jesus Christ ay Diyos. Siya lamang po, gaya ng ibang sanglilikha, ay nilikha lamang ni Allah. Para sa mga Muslim, bagamat kinikilala nila si Jesus bilang isang propeta, siya ay isang tao lang at hindi isang Diyos.
At ang mas malungkot po, mga minamahal, marami pong nagpapakilalang Kristiyano sa panahon po natin ngayon na hindi din po kumikilala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Isa na po marahil sa naiisip ninyo ay ang Iglesia ni Cristo na itinatag po ni Felix Manalo. Ang sabi po sa kanilang website na iglesianicristo.net, kung saan nakasaad po ang kanilang mga paniniwala, ganito po ang kanilang tindig kung sino para sa kanila ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po nila, and I quote, "The Iglesia ni Cristo believes that the Lord Jesus Christ, the Son of God, is the one and only Savior given by God." So far, so good, mga kapatid. Ganon din po yung ating paniniwala. But here's the problem. Christ is the sole mediator between God and man, and the only way to God. So far, so good pa rin, mga kapatid. Pero ito ang problema, but we do not subscribe to the belief that Christ is a God-man or both God and man. He is man in nature according to His own testimony and the teachings of His apostles. And of course, sa sitas po na ito, mga kapatid, mga nababasa po natin ang tahasang denial ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos at tao at the same time. Para sa kanila, tao lang ang ating Panginoong Hesukristo. At iba naman po ang paniwala ng mga Jehovah's Witnesses. Ewan ko po, naka-encounter na po kayo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa kanilang paniniwala sa Panginoong Jesus sa jw.org, isang website po ng mga Jehovah's Witnesses, and I quote, "We follow the teachings and examples of Jesus Christ and honor Him as our Savior and as the Son of God. Thus, we are Christians. However, we have learned from the Bible that Jesus is not Almighty God, and that there is no scriptural basis for the Trinity." Sa sitas po na ito from Jehovah's Witnesses website, nabasa po natin na kinikilala nila ang kanilang mga sarili na Kristiyano. Diba? Sabi, we call ourselves Christians. Bagamat, tahasan po nilang nire-reject ang pagka-Diyos ni Kristo at ang doktrina ng Trinidad. Para sa kanila, si Kristo ay maliliit na Diyos lamang at hindi kapantay ng Ama sa kanyang pagka-Diyos. Bagay na pasisinungalingan po natin ilang sandali lamang po. Ang mga tagasunod naman po ni Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan, kung saan hangang-hanga po ang marami, at nakakalungkot maging ang mga Kristiyano ay maraming nakikinig, pero meron pong problema sa kanyang aral tungkol sa ating Panginoong Hesus. Delikadong problema sa kanyang mga katuruan tungkol sa Panginoong Hesus. Interestingly, nung ni-research ko po yung kanilang website, wala pong nakalagay doon sa kanilang statement of faith. At ayon sa kanila, kailangan mo munang magpaanib sa kanila para malaman mo ang kanilang doktrina. Pero sa gotquestions.org, isa pong website na nag-research tungkol sa pinapaniwalaan ni Soriano at ang Dating Daan, ganito po ang kanilang paniniwala tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. And I quote, "Soriano doesn't believe in the doctrine of the Trinity. Instead, the Members Church of God International," ito po yung pangalan ng kanilang church, "teaches that God the Father, God the Son, and the Holy Spirit are only three powers in heaven. According to Soriano, Christ is only a mighty God, not the Almighty God, while the Holy Spirit is only literal power of God." Mapapasin po natin na nahahawig po sa katuruan ng mga Jehovah's Witnesses ang turo po ng Ang Dating Daan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Para po sa kanila, ang Panginoong Hesus ay hindi kataas-taasang Diyos. Mighty God lang, but not Almighty God. Hindi po siya kapantay ng Ama sa kanyang pagiging Diyos. Siya po ay mas mababang klaseng Diyos. Siya po ay lesser God. Ayon po sa paniniwala rin ng Ang Dating Daan. Tayo naman pong mga Baptist, ganito po ang paniniwala natin kung sino ang ating Panginoong Hesus. Ayon po sa 1646 London Baptist Confession of Faith, ito po yung pananampalatayang tinitindigan natin dito sa church.
At makikita nyo po rin ito sa ating FB page. Doon po sa article number 2, ganito pong mababasa natin, and I quote, "In this divine and infinite being, there is the Father, the Word," or sa Greek ay Logos, or Jesus Christ, and the Holy Spirit, each having the whole divine essence, yet the essence undivided, all infinite without any beginning, therefore but one God, who is not to be divided in nature and being, but distinguished by several peculiar relative properties. End of quote. Ayon po dito sa ating tinitindigang pananampalataya na kinuha po natin from 1646 London Baptist Confession of Faith, na kilala rin po sa First London Baptist Confession of Faith, tayo pong mga Baptist ay naniniwala na bagamat ang Diyos ay mayroong tatlong persona. Sino-sino nga po yung tatlong persona ng Kadiyusan? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Bagamat hindi tayo naniniwala na tatlo ang Diyos, tatlo ang persona ng Diyos, pero kapag pinag-usapan ng esensya o yung kanyang being, iisa lamang po ang Diyos. Ang sabi po na ating doktrinang pinapaniwalaan, ang tatlong personang ito ay pantay-pantay ang pagka-Diyos. Hindi po kagaya ng turo ng INC at mga Muslim na tao lang, halimbawa ang ating Panginoong Jesucristo, kaya naman ang Jehovah's Witnesses at ng andating daan na si Kristo, bagamat kinikilala rin nilang Diyos, ay mas mababang uring Diyos lamang kumpara sa Ama. Tayo po ay naniniwala na ang pagka-Diyos ni Jesus Christ at ang pagka-Diyos ng Ama at ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo ay pantay-pantay lamang. Lahat po sila ay fully divine. Wala pong lesser God sa tatlong persona ng banal na Trinidad. Nasa dami po ng magkakaibang paniniwala kung sino si Kristo, ang tanong po natin ngayon mga kapatid, alin po ba ang totoo? Si Kristo ba ay tao lang talaga? Si Kristo ba ay maliit na Diyos and therefore hindi siya kapantay ng Diyos? O si Kristo ba ay kapantay ng pagka-Diyos ng Ama and therefore siya din po ay kataan-taasan Diyos o yung tinatawag na Almighty God? Alin po ba ang totoo, mga minamahal? Alam niyo po, mahalaga po ang doktrinang ito sapagkat nakasalalay po dito ang kapakanan ng ating kaluluwa. Kung mamamali po tayo, mga minamahal, ng Kristo na atin pong sasampalatayanan, mapapahamak po ang ating kaluluwa sa walang hanggang impyerno. Ganun po ito kahalaga, mga kapatid. Mamali ka na sa lahat, wag lang sa iyong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung mahal mo ang iyong kaluluwa, pakinggan mong mabuti. Pakinggan mong maigi yung ating pinag-aaralan ngayon. Obviously po, batay sa ating statement of faith na ating tinitindigan at pinapaniwalaan, tayo po ay naniniwala na ang pagka-Diyos ng Ama at ang ating Panginoong Jesucristo ay pantay lamang. Walang mas nakahihigit sa pagka-Diyos nilang dalawa. Sila po ay pantay lamang sa kanilang esensya bilang Diyos. Ngunit hindi po natin yon mga minamahal pinapaniwalaan simply because yun po yung sinasabi sa document na ating sinasampalatayanan, yung London Baptist Confession of Faith. Yan po yung pinapaliwalaan natin mga minamahal simply because iyan yung plain na turo ng banal na kasulatan. Napakalinaw ng turo ng banal na kasulatan ng Panginoong Diyos sa langit, yung ating Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo, which is ang Diyos Anak, ay pantay sa pagka-Diyos. Gaya halimbawa ng mga talatang ating pinag-aaralan sa umaga pong ito, ito po ay napakalinaw na statement mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay hindi lang basta tao, hindi lang siya maliit na klase ng Diyos. Siya po ay tunay na Diyos at kapantay ng pagka-Diyos ng Diyos Ama. Isang napakalinaw mga minamahal na pahayag from our Lord Jesus Christ na ultimo ang mga hindi naniniwala sa Kanya ay naunawaan. Sa mga talatang verses 17 to 23, mababasa natin ang matapang at tahasang pahayag ng ating Panginoong Jesus kung bakit siya ay kapantay ng Ama o ng Diyos Ama bilang Diyos. Meron pong 5 sinabi dito ang Panginoong Jesus na mga argumento niya bakit natin nasabi na kapantay ng ating Panginoong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo
sa usapin ng pagka-Diyos. Una, si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kanyang kalikasan bilang Diyos. In verses 17 to 18. Pangalawa, si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kanyang mga gawa. In verses 19 to 20. And pangatlo, si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kanyang kapangyarihan at pagiging sobereno. In verse 21. At pang-apat, si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kanyang paghatol. In verse 22. At si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kanyang karangalan. In verse 23. But for the sake of time, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Baka sabihin nyo, ang haba ng punto ni Pastor, 5. Usually, 2 lang. Inaabot na kami ng more than 40 minutes. Huwag po kayong mag-alala mga kapatid. Dahil 2 punto lamang po sa 5 nito ang ating pag-aaralan ngayon. Next week, Lord willing, pag-aaralan po natin yung natitirang 3. So pag-aralan po muna natin na yung una nating punto. Namely, si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ulitin ko po for the sake ng mga nagte-take down notes. Si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kanyang kalikasan bilang Diyos. In verses 17 to 18, mababasa niyo po yung katotohanan ito galing mismo sa bibig ng ating tagapagligtas, na siya po ay kapantay ng Ama sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Meaning, lahat ng katangian ng Diyos Ama ay matatagpuan din sa Kanya bilang Diyos Anak. Na si Jesucristo po ay hindi po mas mababang klaseng Diyos, kagaya po ng turo ng iba and the likes. Bagkus si Jesucristo po ay kapantay ng Diyos sa lahat ng katangian niya bilang Diyos. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 17. Datapwat, sabi diyan, sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Sino po yung sila na tila sinasagot dito ng ating Panginoong Jesus? Kung maalala niyo po yung pinag-aralan natin nung nakaraan, kung babalikan niyo yung verses 15 to 16, ang pinatutungkulan po niya at kausap po niya dyan ay yung mga Hudyo na mga hindi sumasampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Sila po yung mga Hudyo na umuusig sa Panginoong Jesus at namumuhi sa Kanya. Sila po yung mga quote-and-quote religious leaders ng Judaism, gaya ng pag-aralan po natin last week, na mga nag-aakalang sila ay malapit sa Diyos, so sila ay maka-Diyos, ngunit sa katotohanan ay sila ay malayo sa Diyos at hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat, kung nakikilala po nila ang Diyos, hindi nila uusigin ang anak ng Diyos, bagkus sila ay sasampalataya sa Kanya. Again, sinabi ni Jesus sa kanila, yung mga binanggit kong ito in verse 17, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Bakit ganito po ang naging tugon ng Panginoong Jesus sa mga Hudyong ito na umuusig sa Kanya? Maalala po ninyo nung nakaraan nating sermon na inuusig nila ang Panginoong Jesus. Ano po ang dahilan? Dahil siya ay nagpagaling sa araw ng Sabat doon po sa pool of Bethesda ng isang lalaking 38 nang may sakit. 38 ng taon na may sakit. Para sa mga Hudyo, hindi po makatwiran yung ginawa ng Panginoong Jesus, sapagkat mali ang kanilang interpretasyon ng Sabat. Para sa kanila, ang Sabat ay total idleness, na wala talagang dapat gawin na kahit ano ang mga Hudyo tuwing Sabado o tuwing araw ng Sabat. Ngunit pinag-aralan po natin noong nakaraan na hindi gayon ang inuutos ng Diyos sa lumang tipan. Ang binabawal po niya ay ang pagtatrabaho o anumang related na activities dito, dahil po ang araw ng Sabat ay dinisenyo para mamahinga po ang tao at sumamba sa Diyos na itinuturo sa lumang tipan. So ito pong sinasabi ng Panginoon dito ay pagtutuwid sa maling kaisipan po ng mga Hudyo sa usapin po ng Sabat. Ang kanya pong argumento in verse 17 ay yaman ng Diyos Ama ay patuloy na gumagawa maging sa araw ng Sabat, meaning siya ay patuloy na nagpapatakbo sa buong universo, patuloy niyang pinaiikot ang mundo, patuloy siyang nagpapatubo ng mga halaman sa ilang, nagpapaulan, nagpapahihip ng hangin. Ano pa ba ginagawa ng Diyos araw-araw na hindi natin minsan na-appreciate? Nagpapagablab ng araw. Yung ba alam, bakit hindi nawawala yung init ng araw, yung apoy ng araw? Meron pong Diyos na sa likod po niyan. Yung sinasagawa niya yung pagtapad ng kanyang mga pangakong pagliligtas. At marami pa pong iba
ang ginagawa ng Diyos araw-araw, maging araw ng Sabat. Ang sabi ho, ang anak din ng Diyos ay patuloy na gumagawa. Yamang ang Diyos Ama ay patuloy na gumagawa. Kung ang Ama ay patuloy na nagsusustina ng buong universo maging araw ng Sabat, gayon din daw siya, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po yung makikita natin sa binasa natin kanina sa ating call to worship concerning our Lord Jesus Christ in Hebrews chapter 1 verse 3. Ang sabi doon, palibhasa'y siya'y sinag ng kanilang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Napansin niyo po yung salitang umaalalay ng lahat ng mga bagay sa kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus na kung ang Diyos Ama ay may kakayanan po at may karapatang gumawa kahit araw ng pamamahinga o araw ng Sabat, gayon din daw po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya din daw po ay may kakayanan at may karapatang gumawa maging sa araw ng Sabat sapagkat siya din po mismo ay Diyos gaya ng Diyos Ama. In fact, ang sabi niya sa aklat ng Mateo 11:78, siya ang Panginoon ng Sabat. He is the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin, gaya ng Diyos Ama, siya din po ay may prerogative. Siya din po ay may karapatan na hindi magpailalim sa utos na siya din naman po ang gumawa. Ito po mga kapatid, ay isang direktang claim mismo ng ating Panginoong Hesus na siya po ay hindi ordinaryong tao lang o isang propeta lamang gaya ng pinaniniwalaan po ng iba. Siya po ay tunay na Diyos. Siya po ay kapantay sa pagka-Diyos ng Ama at gayon din ng Diyos Espiritu Santo. At nauunawaan po agad yan ng mga Hudyo. Yung claim po na ito ng ating Panginoong Hesus, paano po natin nasabi na na-get ng mga Hudyo yung claim ng ating Panginoong Hesus na siya po ay kapantay ng Diyos? Tingnan niyo po yung naging tugon nila in verse 18. John 5 verse 18. Tuloy-tuloy lang po yan. Ang sabi dahil sa sinabi niya na patuloy siyang gumagawa, dahil ang kanyang Ama ay patuloy na gumagawa, sabi, dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Bakit daw po gusto ng mga Hudyo na patayin ang ating Panginoong Hesus? May dalawa pong dahilan na binanggit si Apostol Juan in verse 18. Una, dahil siya po ay sumuway sa batas ng Sabat, at least sa pagkakaakala nila, kasi alam naman natin, wala naman sinuway ang ating Panginoong Hesus, na yung pagsuway sa batas ng Sabat, ayon sa Lumang Tipan, particularly sa Exodo 35 talatang 2, ay dapat parusahan ng kamatayan. Pangalawa, dahil inaakala po nila na ang Panginoong Hesus ay namumusong o lumalapastangan sa Diyos. Bakit? Dahil tinawag po niya ang Diyos na kanyang sariling Ama, na may ibig sabihin na pinapantay niya ang kanyang sarili sa kalikasan ng Diyos. Bagay na hindi gagawin ng sino mang Hudyo sa panahon po panahon po nila. Naniniwala sila na ang Diyos ay Ama bilang tagapaglikha ng lahat, ngunit hindi sila naniniwala na sariling Ama o Ama ko ang Ama sa langit, dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagiging kapantay nila sa Diyos Ama. Bagay na sinabi po mismo, tahasang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa tagpo pong ito. Alam niyo po yung salitang nakikipantay, nakita niyo po ba yan sa verse 18? Yan po ay galing sa salitang Griego na isos. Nang ibig sabihin po ay equal in quantity or quality. Meaning, nauunawaan po ng mga Hudyo na sinasabi ni Jesus by calling God the Father His own Father, na siya din ay ka-level ng Ama bilang Diyos, equal in quality. Para sa mga Hudyo, ito po ay kalapastanganan at karapat-dapat sa parusa ng kamatayan according sa Leviticus chapter 24 verse 16. Alam po natin na ang Panginoong Hesus ay hindi po namumusong, hindi po siya lumalapastangan sa talata pong ito. Totoo po ang kanyang pahiwatig na siya po ay kapantay ng Diyos Ama sa kanyang pagka-Diyos. In fact, ganyan din po ang mababasa nating turo ni Apostle Paul sa Filipos chapter 2 verse 6. Ang sabi doon na siya, pertaining to our Lord Jesus Christ, bagamat nasaan yung Diyos
ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Mainam pa po ang mga Hudyong ito kaysa sa Iglesia ni Cristo ni Manalo na naniniwalang tao lang si Kristo. Bakit ko po nasabi? Yung mga Hudyo pong ito ay nag-get agad ang gustong ipahiwatag ng Panginoong Hesus kung sino talaga siya. Na siya ay hindi lang basta ordinaryong tao, ngunit isang tunay na Diyos gaya ng Ama. So nakita po natin in verses 17 to 18, ang matapang po na pahayag ng ating Panginoong Hesus, nakapantay niya ang Ama sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Now, let's move on sa panghuli po nating punto ngayong umaga na pinamagatan ko naman pong si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kanyang mga gawa. Si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kanyang mga gawa. Dito naman po makikita natin ang isa pong matapang na pahayag ng ating Panginoong Jesus tungkol po sa kanyang sarili, na siya daw po galing mismo sa kanyang bibig ay nakagagawa ng mga bagay na Diyos lamang ang makagagawa. Isa pong patunay na siya nga ay hindi lang basta ordinaryong tao o mababang klaseng Diyos, kundi siya po ay kapantay ng Diyos Ama sa pagka-Diyos. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 19. Nasabi doon, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila. Again, gusto kong paalala sa inyo, ang kausap po niya dito yung mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanya at gusto siyang patayin this time. Nasabi, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Tupong muna tayo dyan. Mapapasin niyo po na 2 beses sinabi po ng ating Panginoong Jesus yung salitang katotohanan. Truly. Gaya po lang na ituro ko na sa inyo, ang mga Hebreo po, para ma-emphasize nila yung kanilang sinasabi, ay paulit-ulit po nila itong sinasabi. Sa makatuwid, dinidiin po ng ating Panginoong Jesus sa mga Hudyong nagdududa sa Kanya na ang Kanyang claim na siya ay kapantay ng Diyos ay hindi isang kalokohan. Siya po ay nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yun po yung makikita natin dyan, mga kapatid. Then nagbigay po siya ng isang argumento para po patunayan yung kanyang claim. Sabi niya sa pagpapatuloy ng verse 19, hindi nakagawa o hindi nakagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. End of quote. So dito, nabasa po natin na ang lahat po ng ginagawa ng Panginoong Hesus ay ayon po sa kalooban ng Ama. Wala siyang ginagawa ng labag sa kalooban po ng Ama. Napansin niyo po ba yon? Siya po ay nagpapasakop sa kanyang Ama sa langit sa lahat ng bagay. Again, sabi niya sa verse 19, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Maaaring tinatanong po ninyo, hindi ba kaaral lang po natin kanina, Pastor, nakapantay ng Diyos ang Ama, ang kamatay ng Diyos Ama, ang Diyos Anak bilang Diyos? Bakit po sa talatang ito, tila makikita natin na nakapailalim po ang Panginoong Hesus sa kanyang Ama? E di hindi po pantay yun. Ano po ba talaga, mga kapatid? Mga kapatid, wala pong contradiction diyan. Hindi porket nagpapailalim ang Diyos Anak sa kalooban ng Diyos Ama, ay mas bababang Diyos na siya by nature or by essence. In the same manner, na hindi nababawasan ng pagkatao ng aking anak, halimbawa si Kian, kapag siya ay nagpasakop o nagpailalim sa akin, ibig sabihin ba pag si Kian o si Timothy sumunod sa utos ko, hindi na sila tao? Hindi na lesser tao na sila kaysa sa akin? So dito po makikita natin na bagamat ang Panginoong Hesus ay nagpapasakop sa kalooban ng Ama, it doesn't mean na mas mababang klase siyang Diyos sa kanyang Ama. Dito po makikita lamang po natin ang different roles and positions na ginagampanan ng banal na Trinidad. Ang anak ay nagpapasakop sa Ama at ang banal na Espiritu ay nagpapasakop sa Ama at sa anak, positionally. Ngunit, hindi po ito nangangahulugan na sila po ay hindi pantay-pantay sa kalikasan bilang Diyos. Lahat po sila
ay magkaka-level sa pagka-Diyos. Wala pong lesser God sa kanila kahit meron pang pagpapasako o pagpapailalim na nangyayari sa Godhead o sa Trinity. Ayaw, klaro po yan mga kapatid sa atin. So in verse 19, sinasabi po ng Panginoong Jesus na yung akusasyon sa kanya ng mga Hudyo na paglabag sa batas ng Sabat ay walang basihan dahil wala siyang ginagawa ng labas sa kalooban ng Ama. Kung siya man po ay nagpagaling at nagutos sa lalaking kanyang pinagaling na buhatin ng kanyang higaan sa araw ng Sabat, di ba yan yung nangyari sa context? Ito po ay segun sa kalooban ng Diyos. In other words, sinasabi niya na kung ako ay inaakusahan ninyo ng paglagpastangan sa Diyos, dapat din ninyong akusahan ng Diyos mismo dahil ginagawa ko ang aking ginagawa ayon sa kanyang kalooban. Wala nga siyang ginagawa ng labas sa kalooban ng Diyos, hindi po ba? And then sabi po niya sa pagpapatuloy ng verse 19, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Pasinindi niyo po, lalo na yung huling bahagi ng verse 19. Ang sabi doon, ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Pasin niyo po yun? Meaning, lahat po ng ginagawa ng Ama ay kaya ding gawin ng anak. Kung ang Ama ay kayang lumikha mula sa wala, gayon din ang anak. Kung ang Ama ay kayang bumuhay ng mga patay, gayon din ang anak. Kung ang Ama ay may kakayanan at karapatang humatol, gayon din ang anak. Kung ang Ama ay kayang magligtas, gayon din ang anak. Hindi ko mo si Kristo ay anak ng Diyos, mas less na yung kanyang kakayanan kaysa sa Ama. Okay? Lahat po ng kayang gawin ng Diyos Ama ay magagawa rin ng Diyos Anak. Ayan ang malinaw na turo ng Bible kung sino si Jesus Christ. Therefore, pantay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak dahil parehas silang kayang gawin ang lahat ng mga bagay. Maaring may nagsasabi, nagagawa lang ng Panginoong Jesus yung mga bagay na nakikita niyang ginagawa ng Ama. Pero how about yung mga bagay na hindi niya nakikita? How about yung mga bagay na hindi niya alam na ginagawa pala ng Ama? Baka yun yung hindi niya kayang gawin. Well, pinasisunungalingan po agad yan ng Panginoong Jesus in verse 20. Sapagkat sabi niya dito, verse 20, huling talata I guess, sapagkat sinasabi ng Ama ang anak, sinisinta ng Ama ang anak, o minamahal ng Ama ang anak, at sa Kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay. Meron bang hindi alam ang Diyos? Panginoong Jesus? Wala po. Sabi, pinakikita ang lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa sa mga ito ang sa Kanya ipakikita niya upang kayo'y magsipang gilalas. Sa talata pong ito, mga minamahal, nabasa natin na dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos Ama sa Diyos Anak, wala siyang nililihim sa Kanya. Lahat ng ginagawa ng Diyos, take note, present tense, ginagawa ng Diyos. No? Hindi lang yung ginawa ng Diyos in the past at ginawa ng Diyos ang gagawin ng Diyos in the future, kundi lahat ng ginagawa ng Diyos ay ipinakikita niya sa Kanyang anak. Walang bagay na nalilingid sa anak. In fact, in chapter 1 verse 18 ng John sa context, wala daw pong ibang nakakakita sa Diyos maliban sa bugtong na anak, at siya lamang po ang lubos na kaya magpakilala sa Kanya. Dahil kung meron mang labis na pinagpahayagan kung sino ang Ama, wala pong iba kundi ang Diyos Anak, ang Panginoong Jesus. At ganun po ang tunay na nagmamahalan, hindi po ba mga kapatid? Wala po silang nililihim sa isa't isa. Amen po? Sila po ay nagiging tapat sa isa't isa. Hindi po sila nagsisinungaling sa isa't isa. Ngayon po, makikita nating halimbawa dito ng relasyon ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Makita niyo po? Minamahal ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus. Therefore, wala siyang nililihim sa Kanya. Walang bagay na hindi lantad sa Panginoong Jesus. Ultimo yung mga plano at ginagawa ng Kanyang Ama. And then, ang sabi ng Panginoong Jesus sa dulong bahagi ng verse 20, at lalong dakilang mga gawa kaysa sa mga ito, ay sa Kanya ipapakita niya upang kayo'y magsipanggilalas. Ano po yung mga dakilang bagay ng mga gawa na ipapakita pa daw ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesus? Ang ilan po dyan ay yung pagbubuhay ng mga patay. Di ba po nangyayari ito eh? Pero pagdating niyo sa chapter 11, ipapahayag pa po doon ng ating Panginoong Diyos sa makikita ng Panginoong Jesus
ang pagkabuhay ng patay sa katauhan ni Lazaro. And then pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus in chapters 18 to 20. At ang pagkabuhay muli ng mga patay sa huling araw, kung saan ang mga mananampalataya sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay bubuhayin muli at magkakaroon ng maluwalhating katawan at makakasama nila ang Diyos sa bagong langit at bagong lupa magpakailanman. At yung mga tao namang hindi sasampalataya, bubuhayin din po sila sa huling araw, pero sila po ay itatapon sa impyerno at doon sila magdurusa ng hatol at puot ng Diyos magpasawalang hanggan kasama ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Nakikita natin yan in chapter 5, 27 to 30 na pag-aaralan natin next week, Lord willing. So ano po ang layunin ng pagpapakita ng Diyos ng mga mas dakilang bagay kay Kristo? Sabi sa verse 20, upang kayo'y magsipang gilalas. Dalawang klase pagka-gilalas ang mararanasan ng mga tao sa kapahayagan ng mga dakilang katotohanan ito. Una, panggigalalas ng may pagkamangha na mararanasan ng mga anak ng Diyos habang nakikita nila ang lubos na paghahari ng Diyos sa sanlibutan at habang sila'y pumapasok sa kaluwalhatian magpakailanman. Pangalawa, panggigalalas na may pagkatakot. Ito naman po ay nararanasan ng mga hindi sumasampalataya, mga taong pinipiling sumunod sa pita ng laman kaysa kay Kristo, mga taong nagpapakasaya sa sanlibutan na hindi iniisip kung nasisiyahan ba ang Diyos sa kanilang mga pamumuhay. Sila po ay makakaranas ng walang hanggang pagdurusa, puot at hatol ng Diyos sa impyerno magpakailan-kailan paman. Sa atin pong pagtatapos, mga minamahal, nakita niyo po kung sino talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay hindi isang ordinaryong tao lang, gaya ng paniniwala ng Iglesia ni Cristo at ng mga Muslim. Hindi po siya isang genie lang natutupad ng ating mga kahilingan at mga pangarap gaya ng paniniwala ng mga prosperity gospel churches. No? Minsan kasi tingin nila kay Jesus, genie lang tutupad ng aking mga pangarap sa buhay. Hindi din siya isang lesser God gaya ng paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses. At ang dating daan, siya po ay tunay na Diyos. Diyos nakatas-taasan sa lahat. Diyos nakapantay ng Diyos Ama. Ito po yung Kristo, mga minamahal, na dapat nating sampalatayanan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Again, ang goal po ng book na ito, according sa John 20 verse 31, hayaan niyo pong basahin ko para maalala po ninyo. Ang sabi doon, ngunit ang mga ito ay nangasulat, kasama po doon yung pagkakakilanlan ng ating Panginoong Hesus. Ito daw po ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Hesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, kinikilala mo ba si Kristo kung sino talaga siya ayon sa kapahayagan ng banal na kasulatan? Kinikilala mo ba siya bilang isang tunay na Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ng lahat ng ating mga kasalanan at nung ikatlong araw siya ay nabuhay muli? Ikaw ba ay tunay ng may kaligtasan sa mga oras po na ito?